Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time ngayong gabi. At ngayon nga, ang ating pinag-uusapan ay ang ex mo. Ex mo na masarap balik-balikan, 'di ba? At pag-usapan. Kahit pa paano, 'di ba? Meron din naman talaga tayong mga experiences noon sa mga ex natin na kung iisipin mo parang nakakasuka, nakakainis kung aalalahanin. Yet pag nagiinuman ng mga magbabarkada or hindi naman kayo nagkikita kayo habang nagkakape, di ba ang sarap-sarap balikan? Ang sarap-sarap i-bash ng ex mo sa harapan ng mga kaibigan mo. Charot. Hindi ba? Yung ex mo na dati ay mahal na mahal mo, kaso wala eh. Mukhang hindi talaga kayo tinadhana. Kaya yung relasyon nyo noon na sobra mong inalagaan, na minahal, pinagkaingatan, ngayon ay napunta lahat sa wala. Yan ang sinasabi ko sa'yo, jowa ka ng jowa, alam mo namang mapupunta lang yan sa wala. Char. Ang bitter ni B-Boy, nakakainis. Well, gano'n naman talaga, yes, friend kong Bibi, no? Magmamahal, masasaktan, magmo-move on, tapos lalandi ulit paglaon. Ganun lang ang cycle ng buhay, di ba? Pagmahal ka, oo, go. Walang pumipigil sa'yo. Basta pa nasaktan ka, huwag mo kalimutang lumandi ulit. Ganun lang naman yan no? Basta ang mahalaga, dapat meron kang natutunan sa pinanggalingan mo, di ba? Meron kang nabaon na leksyon mula sa nakalipas mong relasyon. Yun naman talaga yung mahalaga doon para sa susunod na magmamahal ka ulit. At least alam mo na, di ba? Alam mo na yung mga dapat mong baguhin, alam mo na yung mga dapat mong i-adjust sa sarili mo, di ba? Huwag mo nang isisi lahat sa ex mo. Ikaw rin naman, meron din mga bagay na dapat i-adjust para sa'yo or sa sarili mo, di ba? Huwag kang feeling perfect. Huwag mo isisi lahat sa ex mo. Hindi naman lahat pagkakamali niya. Meron ka rin pagkakamali, aminin mo, na dapat mong baguhin para sa susunod na magmamahal ka. Di ba? Tama na. Hindi ka na magkakamali, hindi mo na siya magagawa ulit. Di ba? Well, hindi naman kita masisisi, no? Kung bakit noon yung ex mo na yan ay anghel sa paningin mo, tapos ngayon mistulan na siyang demonyo, kaya feeling mo lahat ng pagkakamali sa kanya talaga dapat iba to. No, hindi kita masisisi, normal yan, pero depende rin kasi yan so kung paanong paraan kayo naghiwalay. No? Yung tipong ano ba to, napag-usapan ba natin to ng maayos or hindi, kaya bigla na lang kita nakitang may kasamang iba, kaya bigla na lang din ayoko na, wala nang usap-usap pa. 'Di ba? Kung niloko ka ba, nagloko ka, 'di ba? For sure may galit talaga kapag ganyan, you know. May inis kang mararamdaman sa kanya. Pero kung yung ibang case naman kasi na parang one day dumilat silang dalawa magkatabi sa kama, tapos na-realize na lang nila na hindi na tayo para sa isa't isa. And they choose to end everything ng maayos. Posible din po yan. Nangyayari din po yan sa mga dating magkarelasyon na mag-ex na ngayon. 'Di ba? Mutual negotiation, mutual decision na ayaw ko na. Ayaw ko na rin. Para sa ikabubuti natin. Kaya kung ako yung tatanungin kung pwede bang maging magkaibigan yung ex, siguro, di ba, kaya, pwede. In some cases, mukhang pwede naman, mukhang kaya naman, lalo na kung naging maayos naman yung hiwalayan. Pero just make sure that it is strictly with boundaries and limitations. Especially kapag may bago ka ng jowa. Diba? I mean, not that type of friend na makakasama mo sa bonding, mayayaya mo magsine, mayayaya mong kumain ng kayong dalawa lang, kasi I think it would be awkward, lalo na kapag may jowa ka ng iba. And hindi maganda yung dating. Siguro, sige, let's put it this way, hindi kayo magkaibigan, magkakilala na lang kayo. Ganun. Kung ayaw nyo nang may masamang tinapay sa isa't isa, then go for it. Choice nyo naman yan, di ba? Usapan nyo naman yan. Wala naman kami dyan nung nag-uusap kayo. Pakialam ba namin sa relasyon ninyo? Nakakainis. But the end of, di ba? By the end of the day, nakalipas mo na siya. Past mo na siya.
At meron kang bagong tao na dapat harapin, bagong tao na dapat mong mahalin. So yung sinasabi mo na, may connection pa ako sa ex ko, may communication pa ako sa kanya kasi, we're close, we're friends, family friends, kaya close na close kami ng mama niya. O edi kayo na lang ng mama niya ang maging magjowa, di ba? Di ba? Yun yung sinasabi ko, no? The kind of friendship na alam mo na itong taong to ay hindi na pwedeng maging kasing lapit kagaya ng kung gaano kayo ka-close noon. Sige, sabihin na natin na magkakilala na nga lang kayo. Kasi alam mong minsan tong taong to ay nakasama mo sa saya, dinamayan ka ng mga panahong nalulungkot ka. So parang it's all about just appreciating kahit paano yung pinagsamahan ninyo. Appreciating lang Hindi mo mamahalin at pangangalagaan yung pinagsamahan nyo noon kasi kawawa naman yung bago mong mamahalin. Again, kung naging okay and smooth lang naman yung hiwalayan ninyo, okay lang yan. Pero if it's tragic or masalamuot, talaga namang nagbatuhan kayo ng pinggan, nagbatuhan kayo ng flower vase, yung talagang malalang awayan, hiwalayan, ganyan, traumatizing, then I think you really have to back off. Ilayo mo yung sarili mo, okay lang yan. Distance yourself. I-block mo sa Facebook, lumipat ka ng tirahan, makipaghiwalay ka totally as in burahin mo yung tao sa buhay mo. That's okay. Kanya-kanya po tayo ng choice dito kung paano tayo makikipag-deal with our exes. With our exes, may ex na si B-Boy. Na-reveal. And reminder lang mga yes friend na hindi naman lahat ng nakipaghiwalay sila yung masama, 'di ba? Hindi naman porket sinabi ni B-Boy Buibo kunyari na break na tayo, ayoko na sa'yo, ibig sabihin nun ako na yung masama sa kwento, 'di ba? Maaaring kaya ako nakipaghiwalay sa'yo kasi mas nakita ko yung potensyal ng sama ng ugali mo kaya inunahan na kita, ganon, 'di ba? Pwede naman 'yun, 'di ba? It doesn't mean na ako yung masama sa kwentong to dahil ako yung nakipaghiwalay. No. Hindi rin ibig sabihin nun na sila yung nagsawa. Diba? Baka mas malakas lang talaga yung loob nila na tapusin yung bagay na alam nilang hindi na talaga para sa kanila ng jowa niya. And that's also okay. At hindi rin lahat ng iniwan niloko. Huwag kayong pa-victim masyado, no? Hindi porket iniwan kayo ng isang tao, sabihin mo, niloko niya ako, meron na siyang iba. Pinagpalit niya na ako, kaya nagawa niya akong iwan. Hindi ganun yun. Hindi palaging ganun. Yung iba, deserving naman talagang iwan kasi may pagkatarantado, di ba? I mean, iwan in a way na makikipaghiwalay ka pa rin, di ba? Meron pa ring usapan, meron pa ring communication na ayaw mo na, iiwan mo na siya, tatapusin nyo na tong dalawa, ayaw mo na sa relasyon na meron kayo, di ba? Yun yung way ng pang-iwan. Hindi naman din yung pang-iiwan na bigla na lang out of the blue mawawala ka, di ba? Tapos medyo nakakaano nga rin naman yun. Medyo off din naman yun. So if ayaw mo na sa tao dahil nakitaan mo siya ng hindi maganda or alam niya rin naman sa sarili niya na may ginawa siya sa'yo na hindi maganda, then let him live peacefully. Kausapin mo, sabihin mo, ayoko na sa'yo. Binalibag mo ako sa pader. Diba? Yung mga ganong instances and circumstances, okay lang naman yun. And reminder lang po, no, na paulit-ulit na kapag ex na po kayo, ex na kayo. Kaya nga ex mali, wrong. Part na kayo na nakalipas. Hindi naman totally part ng pagkakamali, no? Pero wala na, void na. Null and void. Daig pa ang brand X sa commercial. Ganon. Kaya wag na kayong sumasapaw, umiepal, tapos ginagamit nyo pa yung mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak nyo para guluhin yung ex nyo tapos yung bago niyang jowa. Kasi di ba kawawa naman? Isipin mo walang kamalay-malay yung bagong jowa nung ex mo, ginugulo mo sila. Anong purpose mo? Anong goal mo? Manggulo? Oh my God. You look cheap. Diba? Ang cheap lang tignan na sumasapaw ka pa sa isang bagay na matagal ka nang isinuka. Matagal ka nang tinanggal sa buhay niya. Tapos nakikiepal ka pa rin.
Ay, so ganun. Nakakababa. Hindi nakaka-celebrity pag ganyan, no? 'Di ba? Ay nako, yan ang sinasabi ko eh. Buti pa ako wala akong planong makipagbalikan sa kahit sino sa mga ex ko. At wala akong planong manggulo. Sure? Sabi ni Kuya Juice po, oo naman, sure na sure. Hello, yung gas nga pag naiwan ko sa bahay namin, hindi ko na binabalikan. Ay, sarot lang. Baka magalit yung mga kapitbahay ko. Magalit sila. Ay, B-boy! Yung gas pala hindi mo pinabalikan pag hindi mo napatay, ah. Okay, ibinash pa ako dun sa compound na. Wala naman si friend kong BB. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan ngayong araw ng Martes. At bukas sa Miyerkules, magsama-sama tayo at mulit magkarinigan. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah, mwah. Sleep well.